Sino si Gregorio del Pilar? Si Gregorio del Pilar ay isa sa mga magigiting na heneral ng bansa. Si Gregorio del Pilar ang tinaguriang bayani ng Pasong Tirad at isa sa pinakabatang heneral na nagpamalas sa buong mundo ng hindi masusukat na katapangan at pagmamahal sa bayan. Si Gregorio del Pilar ay isinilang sa San Jose, Bulacan, noong 14 ng Nobyembre taong 1875. Si Gregorio del Pilar o kilala rin sa palayaw na Goyong ay ikalima sa anim na anak ng mag-asawang Fernando del Pilar at Felipe Sempio. Nagsimula siyang mag-aral sa ilalim ng pagtuturo ni Maestro Monaco at pagkatapos ay nagpatuloy sa paaralan ng mananagalog na si Pedro Serrano Lactao. Nang matapos siya ng sekundarya ay lumuwas siya ng Maynila upang mag-aral sa Ateneo de Manila kung saan natapos niya ang bachiller ng sining noong Marso taong 1876 sa edad na 20. Habang nag-aaral sa Ateneo, tumira siya sa bahay ng kanyang tiyo na si Deodato Arellano, at ng kanyang tiya na si Hilaria del Pilar. Nagsilbi rin siya bilang mensahero ng katipunan kung saan siya ay namamahagi ng mga polyetong isinulat ng mga reformista na nasa Europa. Nang sumiklab ang himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila noong Agosto taong 1876 sa ilalim ng pamumuno ni Andres Bonifacio, sumapi siya sa katipunan sa edad na 22 at ginamit ang bansag na Agila. Ipinakilala niya ang sarili bilang komandante at sumanib sa puwersa ni Colonel Vicente Enriquez. Noong ika-28 ng Desyembre taong 1876, nakilahok siya sa isang pag-atake sa Kakarong de Sili sa Pandi, Bulacan, noong ika-1 ng Enero taong 1877. Siya ay kabilang sa mga nakipaglaban ng muling salakayin ng mga Espanyol ang bayan. Nagtamo siya ng bahagyang sugat mula sa balang dumamplis sa kanyang noo. Dahil sa kanyang lakas ng loob at katapangan, iginawad sa kanya ang pagkilala at isang promosyon sa ranggo ng tenyente. Noong Agosto taong 1877, habang siya ay kapitan, ay nakilala niya si Emilio Aguinaldo sa punong tanggapan nito sa Biak na Bato, at nagpanukala ng isang pag-atake sa isang pulutong ng Espanyol sa Paumbong, Bulacan. Naaprubahan ni Aguinaldo ang kanyang plano at matagumpay na isinagawa ang pag-atake sa pagkuha ng 14 na rifleng Mauser. Di nagtagal. Pagkatapos nito, itinaas siya ni Aguinaldo sa ranggo ng Lieutenant Colonel. Bilang bahagi ng kanyang pagdiriwang sa tagumpay na ito, nagdisenyo siya ng watawat para sa kanilang puwersa. Ang watawat na ito, na halaw sa watawat ng Cuba, ay naglalaman ng 3 kulay, ang bughaw, pula at itim. Isa rin siya sa mga lumagda ng kasunduan sa Biak na Bato noong ika-1 ng Nobyembre taong 1877, at nang matapos ang kasunduan, ipinatapon siya sa Hong Kong kasama si Aguinaldo at iba pang mga piling pinuno noong ika-27 ng Desyembre taong 1877. Matapos matalo ng mga Amerikano ang mga Espanyol sa labanan sa Manila Bay sa panahon ng digmaang Espanyol-Amerikano, si Aguinaldo, del Pilar, at iba pang mga pinatapong pinuno ay bumalik sa Pilipinas sakay ng barkong McCulloch. Noong Mayo taong 1878, pinangalanan siya ni Aguinaldo bilang diktador ng Bulacan at Nueva Ecija. Noong ika-1 ng Hunyo taong 1878, pumunta siya sa kay Lunto dala ang 500 rifle at nagtatag ng himpilan sa Matungao at sinimulan ang paglusob sa Bulacan. Noong ika-24 ng Hunyo taong 1878, tinanggap niya ang pagsuko ng mga Espanyol sa Bulacan at Nueva Ecija. Di nagtagal. Pagkatapos nito, itinaas ang kanyang ranggo bilang Brigadier General. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong Pebrero taong 1879, pinangunahan ni Del Pilar ang kanyang mga tropa sa isang matagumpay na laban sa mga Amerikano, sa pamumuno ni Komandante Franklin Bell, sa unang yugto ng labanan ng Cuenca, na ngayon ay Plaridel, Bulacan, noong ika-23 ng Abril taong 1879. Sa panahon ng labanan ng Cuenca, napaurong ng kanyang puwersa ang mga Espanyol,
At napatay ang iginagalang na si Coronel John M. Stutzenberg. Noong ika-22 ng Nobyembre taong 1899, para tulungang makatakas si Aguinaldo, pinamunuan ni Del Pilar ang 60 na sundalo upang harangan ang Texas Regiment ng Amerika na pinamumunuan ni Peyton C. March. Noong ika-2 ng Desyembre taong 1899, itinuro ng espiyang si Jose Galet sa mga Amerikano ang isang sekretong lagusan na maaring gamitin upang madaling salakayin ng mga ito ang hukbo ni Del Pilar. Dahil dito, tuluyang natalo ang hukbo ni Del Pilar. Namatay si Gregorio Del Pilar mula sa tama ng bala habang sakay ng kanyang puting kabayo. Matapos ang labanan, hinubara ng mga Amerikano ang bangkay ni Del Pilar at tinangay ang lahat ng ari-arian nito tulad ng mga sapatos, diary, uniforme, at mga liham. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ni Teniente Dennis P. Quinlan ang katawan ni Del Pilar at agad na binigyan ito ng tradisyonal na libing ng militar. Makalipas ang ilang taon, noong Marso taong 1930, ang kanyang mga labi ay natagpuan sa isang libingan malapit sa Pasong Tirad sa Ilocos Sur. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.